Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Angels, Archangels, Universe, uh, Spirit Guides, Ancestors, Elementals, and sa mga animal spirits na rin. Nais ko po muna magpasalamat syempre sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat din po. And sa mga talagang willing to wait din naman po para sa slot nila na nagpabook po, maraming salamat po sa pagtsatsaga. And sa mga nagkaroon po ng cause of delays because of yun nga po, meron po tayong mga walk-ins dito na nagpapagamot. So, nagkaroon po ng delay sa mga reading online. Maraming salamat po sa pangunawa. And again, since ano po ba ngayon? 23. So this is their last day po no ng ating ang pagbibigay po ng serbisyo sa inyo, and if it's emergency naman po talaga, why not? Pero kung kaya naman po makapag-antay, so antayin na lang po tayo hanggang January 3. 3, 4, 5. Kasi ang 3 po ata is Saturday na. 3, 4, 3, 4, 3 and 4 is a Saturday, Sunday, so 5 na po ang resume natin. Pero, yung ano po natin, healing, or yung mga magpapagamot po dyan is welcome pa rin po. No? Wala po tayong limit dyan. And, saan pa ba yun? Basta yun po. Okay? So, medyo, late na po kasi, always naman. So, ngayon po, again, sa mga ito pong reading na ito, or ito pong YouTube channel na ito is magbibigay po sa inyo ito ng gabay sa araw-araw, especially po ito sa mga nasa spiritual awakening, or tipong nakakaramdam, nakakarinig, nakakaamoy, nakakita ng hindi naman po nararanasan ng iba. Okay, so ito po ay para sa inyo, and sa mga nakakaroon po dyan ng mga confusion about po sa mga, especially po sa mga asawa na pakiramdam niyo po is may something spiritual attack, or mayroon pong gayuma or love spell. Napaso ako kanina, sakit ng daliri ko So, yun. No? So, ito po. Ako po ay nagbabaklas po ng mga gayuma sa mga nawasak po na pamilya. Gusto po uli na mabuo. Gusto bawiin si partner sa mga kulasisi na yan. No? So, ayun po ang ginagawa ko. So, nagbabaklas po ako nan, and para po mabuo po yung pamilya ninyo. Okay? And also sa mga kulam din po. No? Especially po yung mga naritwalan. No? Naritwalan na po. So, ngayon po, ang kung sino man po makaka-resonate dito sa reading na to, and ito po is a love oracle, love reading po tayo ngayon. Okay, so love reading po tayo ngayon. So sino po yung makaka-resonate dito at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share na rin po, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay, so sa mga parang mahina po ang dating ng audio sa inyo, pasensya na po kayo. At hoping next year is maayos ko na po talaga itong desk ko na ito. So ngayon po kasi is medyo, syempre po may mga dadaan pong okasyon, so hindi ko po sila maharap talaga. Actually talaga po kung pagdating po sa balance, hindi ko po talaga mabalance. Yung ganon. Kasi nga po, tarot reader po ako, and divine healer, and also nagre-ritual din po ako. And at the same time, nanay po ako. So, apat po yung task ko or mission ko. So, hopefully, kailangan ko po ng konting paunawa po sa inyo. Okay? So, ngayon po is love reading po tayo. So, alamin po natin kung ano po ba yung energy mismo ng person po ninyo. Okay? Kung ano po ba yung gusto niya iparating sa inyo ngayong especially ngayon po ito po yung tipong halimbawa po nagkaroon po kayo ng gap, or siguro nagkaroon kayo ng slight tampuhan, selos, may duda ka, mga tipong ganon. No? So, ito po is tungkol sa ganong issues. Okay? Kung meron man po dito makaka-resonate. Depende pa rin po sa baba ng cards kung ano po ba talaga yung energy na makukuha po natin. Pero, as much as possible, yun po yung actually, parang nakukuha ko pong energy sa ngayon. Okay? So, let us pray.
Sa ngalan ng Diyos na masalangit, mahal ng Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihang banal na dugo, banal ng alba, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe sa aking tagapanood. Nawi kami po inyong bigyan ng kaligtasan, iliposan ng mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ibang klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman, lalong-lalo na po ang may sakit espiritual. Ako po ay humihingi po sa inyo ng gabay ngayong oras na ito, sa pamamagitan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal ng alba, banal na Espiritu, kami po inyong samahan sa oras na ito para po magbasa ng cards para po makapagbigay ako ng kasagutan po sa akin sa kanila po mga katanungan. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So kukuha muna po tayo ng highlights. Tuwa tayo ng ano ba ang meron sa person mo talaga sa ngayon, no? So kukuha muna tayo. So tabi muna natin ito. Dito muna tayo. Okay, so ano ba ang meron sa person mo today, for today? Ay, ang dami. Okay, so ulit. Pwede na yan. Okay, so we have the Devil card in reverse. And Two of Pentacles. Okay. So kung halimbawa po, no, ang scenario po, kasi the Devil is in reverse, parang ito yung parang magpapakumbaba, malamang ito yung magpapakumbaba, or pasabihin natin magiging mabait, or mabait na ngayon, or tipong parang anong tawag ito, magpapakumbaba, maninigluhod, hihingi ng apology, mga tipong ganyan ang gagawin nito. And ito is one of their parang minamanifest na ito mga nakarang araw. Maybe andito na rin yung parang this time around is parang magta-try hard to, no, na i-balance ang lahat. Na for sure ito sa taong to is parang hirap, no? Hirap siya kasi galing siya dito sa addiction, possible na ganun. Addiction in a way na halimbawa workaholic, possible na ganun, or parang mahilig sa mga online games, or maybe nagiinom, mga ganyan, no? So may mga ganun siyang litanya sa buhay. But now is kumbaga ito yung gusto niyang baguhin, na ito yung mga gusto niyang baguhin. So ano ka dito bongga ka, kasi talagang andito yung for sure na kahit na ganito ang nangyayari sa inyo, or parang ito kung halimbawa ikaw is nag-aalo ka na, or parang maybe for some of you dito is parang surrender na sa ugali niya, nitong person mo na to, is andito yung kung ano yung ayaw mo, babaguhin na nga, mga ganon, just to save, no, yung relationship ninyo or yung family ninyo. And we have the Knight of Wands. So ito is mamadaliin niya to. Sooner or later is possible na i-approach kayo nito, not to say sorry siguro, na meron po kasi mga tao na talagang ang hirap pong banggitin ng sorry, patawad, meron pong ganun eh. Pero ito pong tao to is nagmamadali po to na, or magmamadali, no, na ayusin po yung relasyon ninyo, or maging maayos po ulit, or po ulit yung family ninyo, mga tipong ganun. Okay? So tingnan po natin sa ibang cards. Ano ba yung totoo? Ano ba ang katotohanan? No, kung bakit parang ganito na lang siya lagi. Bakit parang ano ba, repetitive cycle ang nangyayari. Maybe ngayon magiging okay, ng ilang araw, ilang buwan, then maya-maya or bukas, eto na naman siya. Same routine na naman. Parang, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi ka na nagbago, mga tipong ganun. So, tingnan natin kung ano ba ang problema niya talaga sa buhay. Tingnan natin, no? What's the tea? So, what's the truth? Yun ang kukunin natin, yung isa. Okay. Puta. Bad reputation.
Meron talaga siya nito sa'yo. Maybe, um, ito na yung tingin mo talaga sa kanya. No? Talagang parang, maybe addiction talaga. No? Or maybe talagang meron siyang mga ginagawa na talagang hate mo na nagiging cause ng talagang pag-aaway nyo or pagtatalo nyo. Hindi man araw-araw, no? Pero siguro andito rin yung haba ng pasensya mo, pero andito yung talaga nasagad ka na rin. That's why andito yung nag-decide ka na rin na parang isurrender na yung relationship ninyo, parang enough is enough. Ganun. Okay? And love on the brain. Hmm. So ito, okay, so obsessive lover, looking you up. Okay, so ito is no, talagang actually dead naman to sa'yo. And the bad karma is here, bottom of the deck. So, sa nakikita ko dito, um, pumapasok ka na dito sa panaginip niya. Napapanaginipan ka na niya, na maybe there's some bad karmas no, na mangyayari sa kanya sa mga pinagagawa niya sa'yo. Maybe, masyado ka na nang inaabuso. Hopefully, wag physical, no? Pero for some of you, talagang nakakatikim din. No? Bukod sa verbal or emotional, spiritual, mental, emotional, ganyan, and physical, no? Is nandito. And also the financial is nandito rin. And itong person mo na to is, kumbaga, pumasok kasi sa very unhealthy, very unhealthy relationship. No? So, parang andito yung freedom sa kanya is nandoon. I mean, alam niyo yung freedom na kaya niya, I mean, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Pero pagdating sa'yo, parang ikaw, lahat ng kilos mo is limitado. Lahat ng gawain mo is hindi dapat pagdating sa, alam mo yung kailangan ng approval niya, pero andito yung magpapaalam ka, pero ayaw pa rin. Yung mga tipong gano'n. So, kumbaga, um, hindi ka yung happiness, no, is wala. No? Talagang, aminin mo to, na kumbaga talaga yung happiness sa'yo is wala. Kasi kumbaga, gusto mo ng ganito, ayaw niya. Gusto mo ng ganito, pero yung gusto niya na ayaw mo, wala kang magawa. Kundi sakyan or sabayan siya sa mga ganon. Okay? And now is, dahil dito, maybe for some of you, no, is talagang umalis na sa bahay, no, or talaga nakipaghiwalay ka na rito totally, or maybe talagang, tawag doon, na fall out of love ka na. Possible na gano'n. Na now, is nandito siya ngayon na parang nagsa-search, or maybe may dumadaan sa FB wall niya na mga ganito ka dapat, ganito ganyan. So, parang andito yung realization na mali pala yung ginagawa ko doon sa person ko. Mali pala yung inaasal ko sa partner ko. Yung mga tipong ganun. So, and also dito for some of you is parang ini-stalk ka. Ito yung mga sa naghiwalay na. Kung halimbawa po naghiwalay na kayo, isa dito po yung ini-stalk ka, talagang kahit sa ang social media platform na alam niyang meron ka, talagang tinitingnan ka niya or binabantayan ka niya. Yung mga ganun. So, doon siya nakikibalita ngayon. Anything else? At walang pera to. Aray ko. Sabi ganun. Alam mo yung meron siyang mga bisyo, pero wala na siyang pera. Or maybe this is part of the karma na kanina nga, di ba may bad karma tayo. So, ano ba yun? Ayan. No? So, meron tayong bad karma na na-encounter itong person mo. Maybe dahil nga dito sa addiction niya, maybe dahil dito sa pag-ignore niya na rin siya at the same time, parang more time to this bad doings, no, na ginagawa niya. That's why andito yung nagiging empty, as in talagang wale kaperahan itong person mo, no? And actually itong person mo is talagang obsessed naman talaga sa ito, no? Kaya ang paghihigpit na lang niya sa ito talaga naman bongbong-bongga. So, ano to ha, parang nananalangin din. So, what about dito sa dreams na pumapasok sa kanya? Na parang ang nangyayari dito is, meron nagbe-brainwash sa kanya. Sa dreams to ha, na parang possible na talagang iwan ka ng asawa mo kasi ganito ka, ganito, ganyan, ganyan. So, parang sa kanya, parang may threat, no? Or parang natatakot siya na baka nga mangyari yun sa inyo
pag hindi siya nagbago. Oops. So, we have the photo proof, giving money, and kissing ass. Kanina broken ass, ngayon naman kissing ass. Parang halik ni Judas. Yung mga tipong ganun. No? So, now is, andito yung nakakakuha naman po kayo ng mga ebidensya. Maybe, hindi man totally evidences, pero for some of you, nakakita po ng evidences dito. No? Talagang nakakuha kayo ng swerte nyo. No? Kung halimbawa po nagloloko mga person nyo, pero hindi nakakakuha kayo ng ebidensya, agad-agad, swerte nyo. No? Kasi, kumbaga, iyan is pinamumukha na po sa inyo yan, babe. Nasa inyo na po yan, no? Kung talagang kayo is parang still, i-continue na po yung relationship. Pero kung halimbawa naman po na hindi nyo po, wala pa pong ebidensya na parang puro haka-haka lang, puro kutob lang, no? Parang minsan po talagang hirap bumitaw, no? Pero dito po is meron na po no? Meron na po kayong proof, no? Na or meron darating na proof sa inyo or makakita na kayo ng ebidensya this time, no? Na itong taong to is bakit siya nawawala ng pera, it's because of dahil dito sa person mo. So there's a third party involved here na hindi kayo ang sinusuportahan kundi yung ibang party. So kung meron man itong paglalambing sa'yo, again, we have the kissing ass here. So ibig sabihin, halik ni Judas po yan. Pakikisama bilang si Judas ang ginagawa po sa inyo. For some of you po yan, ha? Okay, so anything else? Spiritual hater. And in their head. So itong taong to is talagang literally spiritual hater. So, hate nila ang light na meron ka. The power is ayaw na ayaw niya. The magic na kinikreate mo from the word magic, ayaw niya. No? So, ito is against. Especially po to sa mga may kakayanan po. No? Halimbawa, andito po yung madasalin kayo, o yung iba naman po dito is talaga nanggagamot na rin po. So, andito po yung talagang hate niya yung spirituality na meron ka. Or, hates on your spirituality. No? Yung light, the magic, the power na meron ka. Maybe naiinggit to. No? Naiinggit. Or maybe andito rin yung talagang in their head is andito yung talagang na-stress lang sila din at the same time. Maybe kasama na doon yung inggit, no? Maybe andito yung talaga nag-overthink lang din siya, no? O over-analyzing sa mga nangyayari. Na parang maybe meron dito mga bulong-bulong na hindi mo maintindihan from evil spirits, mga tipong gano'n para lang pasakitan ka. Mga gano'n. Anything else? Pagkit na naman ng card, ha? Unbothered. Plastic, ka? Char. Plastic, sabay gano'n. Nag-overthink. Tapos hindi naman, unbothered siya. Come on. So, alam mo yun, meron dito parang bias, no? So, sa araw-araw, or maybe ito is, alam mo yun, parang ngayon, parang ang nangyayari ngayon sa inyo is, andito kayo sa period na, for some, no, is, nagkaroon kayo ng small talks, no, or maybe, issues before, or siguro dito ng mga nakarang araw lang, and ito yung naging cause ng parang, palitan nyo naman ng hindi magagandang salita. Or maybe, ito is, hindi niya ang tawag doon, hindi niya matanggap sa sarili niya, na parang, may nagawa na naman siyang pagkakasala sa iyo. No? So, parang alam mo yun, paulit-ulit na lang na gano'n. That's why andito siya na parang, kesa makipag-argue sa'yo, and dapat lang naman yung gawin. Dahil hindi niya na alam kung ano yung sasagot niya rito panigurado. Especially po kung kayo po is a healer, no, or a tarot reader, with the psychic abilities na nag-aalab, hindi po sila po pwedeng lulusot. No? Sa atin po, hindi sila pwede lumusot. No? Kahit po anong tahi-tahi ng kwento, hindi po lulusot. Okay? Kasi nararamdaman po natin yan. And through body gestures,
is alam din po natin kung totoo o hindi ang sinasabi ng tao. No? Okay? So, anything else? Pero ito, mapagkunwari na parang hindi siya apektado, pero totoo, durog na durog to. Promise. So, yun nga sinasabi ko, diba? Unbothered siya, plastic, na nagpapanggap na okay siya. Kasi, ang pakiramdam niya sa sarili niya is, alam mo yun, mataas, or maybe may katungkulan to, or maybe ahead of you, pero hindi niya matanggap na yung status niya is parang nasasapawan mo. No? So, ganun ang nangyayari ngayon dito sa person ito. Karmic friends. Actually, careful ka din, kasi sa pinapakita rito, parang, for some of you, meron kayo mga karmic friends na hindi niya po kailangan pagkatiwalaan din. O hindi niya po kailangan pakinggan ang lahat ng mga kung ano-ano man yung sinasabi nila. Kailangan niyo po silang tanggalin sa inyong mga buhay or iwan. No, yung mga ganun. Iwas talaga. And trust no one. Yan ang sinasabi, no? Kasi yung iba sa inyo, secretly nakikipag-compete. Secretly, isa dito po yung binabanatan kayo patalikod. Lalo na po yung mga naiinggit dyan sa kakayanan na meron po kayo, sa buhay na meron po kayo, no? Is naiinggit po sila. Okay? And about naman po to sa mga, actually ito rin person na nasasaktan po talaga, but andito po yung talagang pinapairili nila po dito sa ego and pride, your pride, no, na talagang hindi ako susuko, pero alam ko end of the day is ito rin ang susuko at ito rin ang aamo sa'yo. For now, parang andito kasi siya sa parang napahiya, no, sa nangyari na nalaman mo. Or maybe may pangyayari na parang hindi niya na malusutan kasi tama ka. So, pinili na lang ito na maging tahimik. No? But for some of you here is parang dadaan kayo sa isang hindi magandang, parang panghabang buhay na hiwalayan na ba to? No? Kasi there's a court, there's a judges. So, magkakaroon kayo ng legal issues. Legal issues na pag-uusapan nyo, maybe not for now, maybe pwede pasin nyo to, maybe in 3 months, pag-uusapan nyo na to, na talagang, maybe talagang ikaw is talagang ayaw mo na. Again, enough is enough, and you want to dust it off. No? So, parang tama na. No? Ayoko na makinig sa'yo, ayoko na makinig sa mga lies mo, kasi you're such a great liar, mga tipong gano'n. That's why dito na yung parang pag-usapan nyo na siguro about annulment, or divorce, or maybe kung meron kayong mga bata pang maliliit, kung kanino yan, or ganito, alam nyo yun, magkakaroon po kayo ng gano'n. And anything else? Last 2 cards, please. Tapo na naman. Tingnan nyo mamaya. Okay. See? Because there's still the love triangle. Kaya siya nagkakaganyan. Maybe bakit siya nakawalan talaga ng pera? It's because of kawalan ng salapi. Dahil nga binibigay na dun. And kahit na ganyan na merong love, now this is very specific. This is love triangle. So there's a third party, or maybe there's multiple lovers, itong person mo. And andito yung talagang kailangan na mamili. No? But andito yung talagang super upset itong person mo kasi you are finally deciding, no, or decided, no, na talagang itigil na to. Na maybe yan yung reason, no, na talaga kung bakit nagkaroon kayo ng issues nito mga nakaraan. Maybe 3 weeks ago or last month or neto lang, recently lang. It's because of andito yung hindi na niya kayang lusutan yung ginawa niya. Na parang dito is pinamukha niya sa'yo na totoo na meron akong third party. Yan. So nakakuha ka ng proof. No? Kaya eto na yun. And dito siya talagang masasaktan ng sobra dahil sa ginawa niya sa'yo. Dahil hindi niya rin naman kaya na wala ka eh. Hindi niya rin kaya. Hindi niya talaga kaya na wala ka, but dito yung talagang, since kung halimbawa po talagang ito is paulit-ulit na pong ginagawa sa inyo, hindi na po isang beses, 2 beses, 3 beses, then let go. Let them go. Okay? Para kayo po is, kasi po syempre po pagka ganito po may mga ganito laging scenario,
kayo po apektado dito. Kayo po yung hindi makapag-move forward, kayo po yung nag-iisip, while siya is masayang-masaya sa piling ng iba. Na kayo ang lahat nagsasuffer. Diba? And my dog barks. No? So that's the confirmation na ganito talaga yung nangyayari sa inyo. Nagsasuffer kayo ng bonggang-bongga. So, better po na, sa una po talaga masakit yan for sure. No? Lalo na po kung kayo ay may pamilya, may anak, no? May mga halimbawa, lalo na kung may mga napundar na kayong properties, mga ganyan, business, no? And all of a sudden, ganito po ang mangyayari. Na magde-decide ka na i-let go na, or tama na, tigil na. Mahirap po talaga. At first, malamang talaga po mahirap. Pero, alam niyo po yon, if that's the will of God, if that's the God's plan, kahit po anong pigil nyo, kahit po anong gawin nyo way para po manatili or para maging matino yung person ninyo or para maging strong yung relationship ninyo, wala po eh. If that's God's plan, hindi po natin kayang i-break po yan. Okay? Kahit po, I know for some of you dito is pinanalangin pa yan. No? Na ma-save yung relationship ninyo, na still mabuo po yung pamilya, para na lang po sa mga bata, especially po yung mga ganyan kasi talaga ang uunahin niyo po dito yung isipin syempre mga bata, kaya po nandito kayo na nagtitiis. Pero pagka ganito po talagang apektado na po kayo, well, kailangan na po talagang bitawan. No? And maybe this is God's will na parang dinanas mo na naman, na-inlove ka na naman, nagkaroon naman kayo ng anak, mga ganyan, may property ka na naman. No? So, parang sinasabi dito na, sige na, tabi mo na yan. Parang, harapin mo na kung ano yung mission mo talaga. Doon kasi magkakaroon ka na ng growth. No? Magkakaroon ka na ng growth. Especially po to sa mga healers. Kung halimbawa po meron po mga healers dito na nakaka-encounter po ng ganito, hindi po kayo pwede maggamot ng may sama ng loob. Hindi po kayo po pwede maggamot ng malungkot. Hindi po kayo po pwede maggamot ng kulang sa tulog. Hindi po po pwede. Kailangan po lagi yung energy nyo dito is full pack. As in talagang super energetic kayo dito para po talagang, alam nyo yun, mapagaling nyo po yung mga pasyente. And kailangan po lagi yung positivity is kailangan nandyan po lagi sa energy ninyo. No? Okay? So, let's see kung ano pa meron sa person. Faithful memories. Actually, ito yung meron ka lagi. No? So, ikaw is, ang dami mong, or maybe meron din siyang mga painful memories from you, no, na still hindi siya makamove forward. That's why ganito rin ang treatment niya, or parang ganito yung way niya para masubside yung mga naaalala niya, mga nakaraan na ginawa mong masakit sa kanya. Alam mo po yun, hindi niya na makalimutan. It is all too much. Or maybe yung nararanasan niya ngayon talaga is too much na. No? So, it hurts so much as well. So, andito yun talaga nasasaktan na rin tong person mo sa nangyayari ngayon. As in, kasi nga, andito nga, crying for you, over you. So, talagang super sad to at super din po talagang nasasaktan. So, this is just a confirmation. Ano pa po ba? Is it over? So your person asking you if it's over. Or maybe nakapagbitaw ka na dito na ayoko na, tama na. Paninindigan mo na ba yan? Maybe nandun na siya sa point na yun. Game over na ba talaga? Tapos na ba talaga? Hanggang dito na lang ba talaga tayo? Yan yung question niya. Okay? So, yeah. And, why can't I tell you the truth? Okay. So, maybe for some of you dito, no, bakit hindi niya masabi sa inyo kung ano yung totoo. Pero, andito po yung may mga kutob na po kayo. Ang gusto niyo lang po talaga ngayon is sa bibig niya mismo mangyari. Ay, lumabas. So, hindi niya po ito masabi. Malamang po kayo nagbigay na po ng ultimatum before. No? Maybe meron po kayong mga salita na isang beses pang ulitin yan, wala nang salitaan, bahala ka na sa buhay mo. Or
isang beso pang gawin yan, wala nang salitaan, hiwalay na tayo. Maybe may ganun. So, kaya andito yung talagang ayaw na niyang magsalita sa'yo. Ayaw niya nang umamin sa kung anong meron siya. Pero itong taong to bigat na bigat na bigat na ang kalooban niya. To the point na gusto niya nang aminin sa'yo pero talagang hindi niya magawa kasi alam niyang mawawala ka sa kanya. No? So now is andito yung, if I could go back in time, I would handle us differently. So may mga regrets siya from the past. No? Maybe meron talaga siyang treatment sa'yo na hindi maganda, which is hindi mo deserve. So andito yung nakukonsensya naman siya. Parang yun nga lang, it's too late. I can't handle your love. Maybe parang too much ka magbigay ng pagmamahal sa mga tao sa paligid mo, especially dito sa person nito, na talagang nalunod din siya. Or talagang maybe yung love na pinakita mo sa kanya is hindi mo maikukumpara sa iba. Kumbaga kakaiba ka. No? Yun nga lang, naging iba ang dating sa kanya eh. Anything else? The way I have treated you was wrong. Which is true. Diba? So, sabi ko nga sa inyo may mga regrets to. Pero parang hindi niya alam kung paano niya pa itatama yung pagkakamali na ginawa niya. Kasi hanggang ngayon hindi niya po masabi sa inyo dahil still ongoing ang relasyon nito sa third party. Maniwala kayo. At sa hindi, patuloy pa rin po ang relasyon nito sa third party. Still nagkikita, still nag-uusap, still nagla-love making. Okay? Kasakit, no? I can't stop thinking about you. So, ano naman to? Inuusig naman ng konsensya to. I don't understand. Ang alin. I don't want to be who I used to be. You deserve better. Yun naman pala eh. Diba? O di go. Bye. Ganun. Ganun lang naman yun. Diba? Huwag na natin ipilit. No? Kung halimbawa doon siya masaya, no, hayaan mo na. Maghanap ka din ng happiness mo. My goodness, ang kawain na sarili mo. My goodness. Okay, wag alisin mo na itong mga drama na to. Hindi mo to deserve. You deserve happiness. Okay? You deserve to be loved. No? Pero kung kayo po is medyo nasa may edad niya, no, ay naku, i-focus nyo na lang po sarili nyo kay God. Embrace God. No, love God. Siya na lang. Huwag na kayo kumuha ulit ng bato na ipupukpok sa ulo nyo. Pero kung sakaling kayo pagkalooban po ng Panginoon na makakasama nyo po sa buhay, I know this time, no, is kabaliktaran na po ang ibibigay. Kumbaga, kung dati puro pighati, ngayon po puro kaginhawahan ang ipagkakalam sa inyo ng Panginoon. No? Antayin nyo na lang po. Huwag kayo mag-search. No? Antayin nyo po, magkukross po ang landas nyo nito kung sakasakali na kayo po totally na magkaroon ng concrete decision na talagang iwan na tong person mo na to, then darating po ang tao para sa inyo, but wait for it. Wait for him, wait for her. Kasi, malay nyo, ginagawa pala ni God yan. Or malay mo po, nasa ibang lugar. Diba? Na magkukross na lang. Basta po magkukross na lang po ang landas nyo nito. And pag kami na-meet po kayo na lalaki, na willing po kayo tanggapin kung ano po kayo, well, that's it. Okay? So, I wish I could be fully honest with you. Which is ito yung pinagawain nyo talaga. No? Kasi nga, andito nga, di ba? Why I can't tell you the truth. Di ba? Andito siya eh. No? Will you leave me like the others? Sagot! Yes! Diba? But again, it's up to you. No? Pero, kumbaga, alam kong kayo po is dito sa akin ngayon nakikinig. No, dahil andito na po yung confusion. Parang andito na po kayo gusto nyo na pong tapusin, pero yung iba po sa inyo kasi sa akin din nagbe-base, no, kung ano po yung dapat gawin. No? Last card please. So, ito na po yun. Okay? So, ito na po yung last card. So, yes, andito talaga yung nalulungkot siya. And she or he knows na alam niya kung ano po yung magiging decision nyo, or maybe some of you dito is nakapag-decision na po. Na talagang siguro tuldukan na, tapusin na, kung ano man yung meron sa inyo.
Kasi andito na po yung point talaga na pagod, na pagod, na pagod, na pagod. Ito yun. No? Sorry ganun. So, I want to be different. Alam niyo po yung pagsisisi dito ng person nyo talagang sagad din po hanggang langit. No? So, gusto naman po magbago, parang hindi siya sure no, kung tatanggapin mo po siya or bibigyan mo po siya ng chance na hilutin, baguhin ang sarili niya para po tanggapin niyo po siya at magsimula ulit kayo. Yung mga tipong ganun. Okay? So, don't treat me the way you do. I don't deserve it. Siguro ganun na lang ang labanan. No? Siguro um, parang mag-ghosting na lang kayo. Kung halimbawa gusto niyo pa pong magstay sa bahay ha. Or ganun. Parang ano na lang po. Magsasama na lang po kayo doon. Pero, ayun, nagkakakitaan kayo. Pero, walang honey ho. No? Yung mga ganun. Parang ganun. Okay? So, parang ganun yung gusto niya mangyari. Anyway, kasi ito na last card niyo. So, don't treat me the way you do. I don't deserve it. Alam niya naman sa sarili niya na parang wag mo ko i-pamper, wag mo kong alagaan, wag mo kong mahalin ng ganito kasi hindi ko deserve. No? Kasi walang niya ako sa'yo. May mga ganun. Niloloko kita. Wag ka maging mabait sa akin. Parang ganun yung gusto niyang sabihin sa'yo. Wag mo ko mahalin ng todo. Kasi ganito ako sa'yo, ganito yung ginagawa ko sa'yo, puro kamalian, puro sakit ng ulo, yung mga ganun. No? So now, a decision, and again, no, asa inyo pa rin po. No? This is about the heart issues, emotional. No? Hindi ko po kayang saklawan po yan. Kasi kayo rin po masusunod. Ito po is gabay lang po sa inyo. Now, still, kayo pa rin po masusunod kung ano po yung gusto nyo. Kung ito po ba i-let go nyo na po, no? Or ikikip nyo po siya, hoping for changes in the near future, or makikiramdam po muna kayo, or mag-ghosting. Ang dami pong choices, no? Pero ito po kasi, kung halimbawa po talaga may sinasaalang-alang po kayo, and especially po kung halimbawa po ang dami pong bata na maapektuhan, mag-isip po kayong mabuti. Okay? Pag-isip nyo pong mabuti. Pero kung andito naman po yung talagang willing na magbago po tong person ninyo, well, asa ito pa rin po. Hindi ko po masasabi yan kasi iba-iba naman po ang scenario, no? Mahaba po talakayan pagka gano'n. Kaya po kung gusto niyo po ng confirmation at gusto niyo pong malaman kung ano ba talaga dinadala ng person ninyo para po sa inyo, since nandito po yung pagsisisi niya, magagawa po natin ang paraan yan, no? Huwag lang pong masasabi na ito po ay merong gayuma. But for now, sa nakikita ko po dito is pagiging selfish, pero still may spiritual pa rin po yan. Kasi pinapasok po siya ng mga negative entities or unseen entities para po mag-trigger yung ganyang ugali niya. Na, kasi at times nagbabago siya at times may pagsisisi pero ginagawa niya. Yung mga alam niya ikagagalit mo. Alam niyang hindi mo gusto, pero nagagawa niya. Yung mga ganun. Pero sa huli, nagsisisi. No? So, kung gusto niyo po i-confirm yan, if this is your reading, no? So, andyan na po sa description box ang aking contact details. So, ano lang po kayo, chat lang po, please no calls. Okay? And again, by appointment po tayo, wala po tayong rush skeds, no, na binibigay. And again, payment first po tayo, no? Wala po tayong after payment, ay after the reading, mga ganun, or sa mga pagbabasa. Okay? And that's it. So, sa mga naka-resonate po, di ba nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye!